Kung nais mong swertehin sa taong 2026, narito ang iilang mga tip na dapat mong gawin at iwasan bago pa man pumasok ang 2026. Nang sa ganun, magaan ang daloy ng pera at hindi mawala ang swerte sa inyong pamilya. Alam mo bang may mga ginagawa tayo sa ating mga kagamitan o kabahayan na nagdudulot lamang ito ng bad luck o kaya naman kamalasan, lalong-lalo na sa ating pananalapi, kalusugan at relasyon. Narito ang iilang mga tip para swertihin ka sa taong 2026, Year of the Fire Horse. Alam mo bang pinaniniwalaan ang Year of the Fire Horse na may hatid itong swerte, lalong-lalo na sa pananalapi. May hatid itong negatibo o positibo sa ating kabuhayan. Sumisimbolo kasi na ang kabayo ay pagiging matulin o mabilis ang takbo. Kung kaya't ito ay nagsisimbolo ng pagiging mabilis sa pagdating o pag-alis ng ating kayamanan. Kaya't sa video kong ito, isi-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba ang mga dapat nyong iwasan at mga dapat nyong gawin bago pumasok ang taong 2026 nang sa ganun umapaw ang swerte at kayamanan sa inyong buhay. Number 1 ay decluttering. Ang decluttering, ito ay ang pagtatanggal ng mga lumang bagay o kagamitan sa ating bahay, katulad ng mga sirang kagamitan, appliances, gadgets at iba pa, lalong-lalo na ang salamin o mga basag na kagamitan katulad ng baso o pinggan. Marami kasing paniniwala lalo na sa usapang feng shui at vastu na ang mga sirang kagamitan kapag ito ay nanatili sa ating bahay bago pumasok ang bagong taon, ito ay maghahatid ng kamalasan sa pananalapi. Kaya't kung meron kayong mga kagamitan o mga appliances sa inyong mga bahay na hindi nyo na nagagamit, ay alisin nyo na ito. Nang sa ganun, magaan ang daloy ng pera. Sinasabi kasi ang mga sira at lumang kagamitan na hindi na nagagamit, ito ay nagbablocks ng blessings o positive chi. Ang pangalawang dapat nyong gawin bago pumasok ang taong 2026. Maglagay ka ng 5 garapon sa inyong bahay. Ano-ano nga ba ang laman ng garapong ito? Narito ang bigas, asin, tubig, asukal at barya. Ang mga 5 garapon na ito ay dapat punuin mo, siguraduhin lamang na malinis at bagong-bago dahil ito ay maghahatid ng kasaganahan sa pananalapi, kalusugan, pamilya, magaan na daloy sa inyong kayamanan lalong-lalo na sa negosyo, trabaho o career. Alam mo bang ang 5 garapon na ito ay makakatulong sa inyong pag-angat lalong-lalo na at mapapagaan ng daloy ng kapirahan at swerte. Ang pangatlo, maglagay ka ng mga masuswerteng halaman sa loob ng inyong bahay katulad ng jade plant, money tree, lucky bamboo, golden pothos, monstera adansoni at coin plant. Pinaniniwalaan din na ang jade plant ay naghahatid din ito ng swerte sa pananalapi. Dahil ang mga money plants sa loob ng bahay, ito ay naghihikayat ng positibong enerhiya at nagbubuga ng positive chi, kung saan pinapagaan ang daloy ng yaman at pera sa ating kabuhayan. Pinapagaan din ito ang samahan ng ating pamilya. Ilagay lamang ang mga halamang ito sa southeast corner ng inyong tahanan upang ma-activate ang yaman at swerte. Ito rin ay pinaniniwalaan ng iilang mga vastus experts na ito talaga ay naghahatid ng swerte at kasaganahan, lalong-lalo na't tama ang pag-aalaga ng mga money plant. Siguraduhin lamang na huwag hayaang matuyuan ng dahon sa loob ng bahay upang hindi ito maghatid bad luck. Ang pang-apat na dapat mong gawin bago pumasok ang taong 2026 ay magpalit ka ng mga kulay ng mga kagamitan sa bahay, lalong-lalo na ang kulay green o berde at pula. Kasi ang taong 2026 pinaniniwalaan na may hatid swerte ang kulay green at ang red color. Dahil sa taong 2026, ang kulay berde at ang pula ay natatanging kulay na maghahatid swerte at yaman sa taong 2026, Year of the Fire Horse. Kasi ang dalawang kulay na ito ay magbabalanse lalong-lalo na sa pag-akit ng pera at proteksyon. Kaya't pwede kang maglagay ng mga kulay na ito sa inyong tahanan katulad ng kortina, bedsheets o kaya naman ibang mga kagamitan sa inyong bahay.
Lagyan ng mga palamuting kulay berde o pula ang inyong kabahayan upang makaakit ito ng swerte. Ang panglima, bago pumasok ang taong 2026 ay kailangan mong magpalit ng bag o wallet. Pinaniniwalaan kasi na dapat taon-taon ay nagpapalit tayo ng wallet o bag kasi ito ay pinaglalagyan mismo ng ating kayamanan at kabuhayan. Alam mo bang ang wallet ay may malaking trabaho sa ating buhay, lalong-lalo na't kung ang pagpili mo ng kulay ay tama. Alam mo bang sa 2026 ay naaangkop ang kulay ng wallet na kulay berde. Ang berde kasi sumisimbolo ito ng earth element, kung saan ito ay panalong-panalo sa magaan na pagpasok ng pera, negosyo o trabaho. Tiyak ang pera ay talagang dudumog sa iyo at magaan ang daloy ng swerte. Kaya't pumili ka ng kulay berde na kulay ng wallet sa taong 2026 o bago pa man pumasok ang taong 2026. Nang sa ganun ay makahikayat ka ng maraming pera. Ang pang-anim naman ang dapat mong alisin bago pumasok ang taong 2026. Ito ay ang mga nasa loob ng iyong wallet o pitaka. Alam mo bang ang wallet, pinaniniwalaan na may hatid swerte kung ito ay naaangkop sa mga kulay. Subalit may mga dapat din tayong iwasan sa wallet. Ito ay ang mga resibo, tatanggalin nyo ito ngayong bago pa man pumasok ang taong 2026. Alisin nyo na ang mga credit cards, mga resibo, o kaya naman mga papel na hindi na ginagamit sa loob ng wallet, lalong-lalo na't mga abubot na nilalagay nyo sa loob ng wallet. Alam mo bang ang wallet ay napakasagrado, hindi dapat ito nilalagyan ng kahit anumang mga papel, mga resibo o mga abubot, lalong-lalo na't kung mga kinakalawang na ito. Sisiguraduhin lamang na ang loob ng inyong wallet ay pera, debit cards, at mga pampaswerteng crystals. Iiwasan niyong lagyan ito ng kahit anumang credit cards o mga resibo upang hindi kayo makahikayat ng utang o mga bayarin. Kasi pinaniniwalaan ang mga credit cards at ang mga resibo sa loob ng wallet ay naghihikayat ito ng maraming gastusin o bayarin. At ang pangpitong dapat mong gawin bago pumasok ang taong 2026, ito ay ang pagbabahagi ng mga kagamitan na sobra, katulad ng mga damit, tsinelas o kaya naman kung anong sobrang gamit sa bahay. Kung kayo ay merong mga sobrang kagamitan sa bahay at hindi nyo na nagagamit at pwede naman gamitin pa, ay pwede nyo na itong ibahagi sa mga nangangailangan o mahihirap. Katulad na lamang ng mga damit o mga sobra-sobrang pagkain ay kailangan nyo na itong ipamahagi. Kasi bago pa man pumasok ang 2026, kapag ikaw ay nagbibigay ng mga sobrang kagamitan, sumisimbolo ito na magaan ang daloy ng pera at swerte sa bagong taong 2026. Siguraduhin lamang na bukal sa loob ang inyong pagtulong upang lalo pa kayong swertehin sa buhay. At ang pangwalong dapat nyong gawin sa taong 2026 o bago pumasok ang 2026 ay dapat palagi kayong masayahin o kaya naman palagi kayong masigla. Alam mo bang ang pagiging masayahin, ito ay nag-aakit ng maraming swerte. Kahit bago pa man pumasok ang taong 2026, siguraduhin na meron kang positibong enerhiya at hindi ka negatibo. Kasi ang negative na pag-uugali ay nag-a-attract ito ng kahirapan at kamalasan. Kahit anong mga problema ang inyong nararanasan, ay panatilihin pa rin positibo sa buhay upang makahikayat ka ng swerte at mga opportunity na kapaligid sa iyo. At ang pangsyam, ito ay ang paglalagay ng prosperity ball bago pumasok ang taong 2026. Pinaniniwalaan na ang paglalagay ng prosperity ball, ito ay maghahatid ng swerte at kasaganahan. Alam mo bang ang prosperity ball bago pumasok ang taong 2026? Alam mo bang ang paglalagay nito taon-taon sa ating mga kabahayan ay nag-aakit ng magandang daloy ng pera at swerte? Lagi nyo pa rin tatandaan na ito ay mga gabay at pampaswerte lamang. Nasa sa ating mga kamay at desisyon kung ano ang magiging kapalaran ng ating kinabukasan. At sasabayan din natin ito ng pagsusumikap at tiwala sa Panginoon, tiyak ang swerte ay dadapo sa inyo.
Sana ay nakatulong ako sa video ito. Mag-ingat po kayong lahat at God bless. Share ko nga po pala sa inyo ngayon ang 6 na crystals na nagpayaman po sa amin at marami na rin po kaming natulungan nito na bigla pong yumaman. Mula nung nilagay po nila ito sa kanilang mga wallet ay talagang bumago po yung kanilang buhay. Ito po ay mga original crystals or gemstones po guys na nagmula pa po sa bansang South Africa. So iisa-isahin ko po sa inyo ngayon guys kung ano-ano nga ba ang mga crystals na ito na siyang magpapabago ng inyong buhay. Unang-una guys, ito po yung Tiger's Eye. Ito po yung pangontra laban sa mga inggit, mga kulam or kahit anuman mga negative elements. At ang green pong ito guys is Green Aventurine, is the stone for money and prosperity. Maswerte po ito guys sa kaperahan, sa trabaho o kung kayo ay mahilig tumaya sa kahit anumang sugal. At meron din po tayo guys clear quartz. Ito po yung nagpapaboost ng ating kayamanan o pinaparami po nito guys yung ating pera. Kung kayo po ay merong mga ipon ay tiyak dadami pa ito. Ito po guys ay maswerte sa kaperahan. Maganda rin po ito guys kung kayo ay nagtatrabaho o mga estudyante. Nagpaparelax po ito guys ng ating isipan. At ito naman po guys, amethyst is the stone for wealth and relaxation. Kung kayo po guys ay nade-depress, matatanggal po nito. Ito rin po guys ay maswerte sa pagpapayaman. Ang panglima naman po natin guys, ito po yung rose quartz. Ang rose quartz po guys is the stone for love and more customers. Maswerte po ito guys sa samahan ng pamilya, mag-asawa. At kung kayo po guys ay merong mga binibenta o negosyo, maganda po ito guys na nag-aakit ng maraming customers. At ang C3 naman po guys is the stone for wealth and merchant. Stone for manifestation po ito guys. Once na hinawakan nyo po ito, pwede po kayo mag-wish dito ng inyong mga kahilingan. So yan po guys yung ating 6 luckiest crystals na nilalagay po natin sa ating wallet. Lahat po ito guys ay original. Wala po ditong peking crystals. Kailangan po dito guys original ang ilalagay natin sa ating mga wallet para tumalab po ito. At bago po natin pala ito guys ilalagay sa ating wallet, make sure na huhugasan po muna natin ito sa running water. At kapag tuyo na po siya, pwede nyo po ilagay ulit sa plastic. At mag-wish po kayo dito guys habang hawak-hawak ito bago nyo po ito ilagay sa inyong mga wallet. Hihilingin nyo po yung inyong mga wini-wish, mga pera or kahit anumang material. At pwede nyo na po ito guys dito ilagay sa loob ng inyong mga pitaka at hindi nyo na po siya guys tatanggalin. Mas maganda po guys kung ang inyong mga wallet po ay bagong-bago at kulay brown o kulay black. Kasi po guys ang brown at black nag-aakit po yan ng swerte at kaperahan. Dito po guys, ilalagay nyo siya pwede dito sa mga secret pocket ng wallet or dito mismo sa lalagyan ng pera. Magugulat po kayo guys, talagang bigla po kayong yayaman dito sa mga crystals na ito. At meron na rin pong nagpatotoo sa amin ito, napakarami na po. At meron po akong isang viewer na isi-share dito sa aking video na nagpatotoo sa pampaswerteng ito. Nagkaroon po siya guys ng apartment. At nagkaroon din po siya guys ng lupa at bahay mula nung binili po niya ito sa amin. Proven and tested po guys, hindi lang po kami ang nagpatotoo nito, pati na rin po ang ating mga viewers. So yan guys, basahin nyo na lang po ang kanyang comment dito sa aming crystals. Maraming salamat po pala kay Madam sa nagpatotoo nito. More blessings to come po at sana po guys marami pa po kaming matulungan dito. So kung kayo guys ay interesado dito, ilalagay ko po yung link nito dito sa comment section. Available din po ito guys sa aming Shopee store. Nandito po yung name ng store namin. Ilalagay ko po sa screen. COD na po kami dyan guys. Meron po kami dyan free shipping. At meron din po kami guys direct order dito. Tumawag lang po kayo sa aming cellphone number na 0910-025-7566.